May stand ako kasi may kudigo ako. Tsaka para hindi nyo makita masyado nanginginig yung tuhod ko. And yes, ako po si Bro Richard. I graduated CLP in 2001. I've been active there in the Philippines for 2 years. 20 years absent without leave. Nagbalik ako dito magti 3 years na sa Omaro. And of course, this is my family. As yeah, of course that's me. And my daughter, Sandrine, Paolo, they're both active in YFC. And our eldest son is 26 years old, is already working in Christchurch. Oh, maaga kaming nag-MER. Okay, so yeah, we are praying for our son, Kurt, for him to join the Singles for Christ in Christchurch. Yeah, we would like to ask for your help to pray for us para mag-join siya doon, no? And yun na, balik na. Ito yun. Yung sa planning namin doon sa Christchurch, yung family picture namin dito sa Rosary. Yan, after the Rosary. Ito, yung planning sa Christchurch, mga activities namin na nasalihan within sa Corpus for Christ. Ang dami na. May kaming pa tayo na natun, ano? Brothers and sisters. Okay, my talk is about the role of a Christian husband. So we have 2 successive talks. Yung isa, siyempre, gaganti talaga si Mrs. Sa kanya din yung Christian wife. So, in this talk, wala po tayong sharer. Kasi, pareho kaming dalawa may talk. So, within this talk, we will also share something within our talk. Lahat ng share namin dito sa talks namin is based on our experience. Based on our experience without God, na hindi kami nag-service, and based on our experiences na nagbalik kami sa service, based on our family experiences, on God, on how God manifested to us. Talaga ma-feel namin. And by the way, just to remind Bro Ronel, sabi ni Bro Ronel kanina, ay nawa siya daw yung pinakapogi na speaker. Yeah, I really honor you, bro. But that's in the morning, bro. Iba na yung sa hapon, bro. Iba din yung sa hapon, bro. Tsaka, ito. Baka nagtaka kayo na nag-iba yung ano nyo. Kasi itong MER, the more it goes on, the more nagpabrutal do. Si Brad Mike dyan, bahala na sa talk niya mamaya. So ito, dalawang sa successive talks. The first addressed to men, the second is addressed to women. For us men, to grow part of the pastoral team, Brad Ronel already discussed about the pastoral team. For our family, we must understand more clearly our role as a husband. We need to understand our responsibility. Now, all we understand as we get married, may obligasyon na ako. May obligasyon ako, may bubuhayin ko yung pamilya ko. That's all we know and that's all we understand. Kala natin, enough na yung may trabaho tayo, makapaglagay tayo ng mga pagkain, makapagbigay tayo ng pera. But on the other side, which is the big responsibility that we need to understand, is that not only money, not only pera na papalakihin mo yung anak mo o yung pamilya mo, suportahan mo,
Hindi puro pera lang yung gagamitin mo. See, there is a responsibility, side of responsibility. One is often overlooked and perhaps ignored. The other side of responsibility is accountability. You're being accounted. You're being accounted. No? So, yes, hindi lang trabaho, hindi lang pera, but you're accounted. Accounted. May pananagutan ka kay God. There are two parts of responsibility. Not only do women have God's authority to get things done, but we will be held accountable. Ba't ako, parang advance ata yung sinasabi ko tapos yung slides ko na uli. Di ba? So, yeah, you're accountable. Oh, advance na naman, oh. Suggest a women's retribution of unfulfilled trust and violated obligations. In other words, if we do not do what God given us to do, we can expect to be punished. Di ba sinabi ko na yun kanina? Bakit? Oh, I will share to you about this one. It's a parable of talents. It's taken from Matthew 25, verse 14 to 30. Yes, it's a short story about the master, one master, and three servants. Now, these three servants, no, iniwan niya habang umalis yung master. Binigyan niya yung servants, yung isa, 5 bags ng silver. Yung pangalawang servants, binigyan niya ng 5 bags. Yung pangatlo, binigyan niya ng 2. So, pag alis ng master, pagbalik niya, mga ilang buwan, yung mga servants nagbalik sa bahay, sa temple niya, sabi niya. Okay, so nag-usap sila. Ngayon, yung pinakita ng first servants na may 5, sabi niya, Master, I will return it to you. Yung iniwan mo sa akin na pieces, bags of silver. Binalik niya 10 bags. So happy yung master. Binigyan niya ng room, yung servant, you are allowed to stay in my place. And then yung isa, servant, 5 din, pagbigay niya, 10 rin. So, pareha sila. Binigyan din siya ng room, happy yung master sa kanya. Yung pangatlo, yung binigay niya, 2. Ilan yung binigay ng master siya sa pangatlo? Ilan? 2. Ilan yung binalik niya? 2 rin. Sabi niya, tinago ko. Kasi, ayokong gamitin, baka, I don't wanna take the risk, baka mawala daw, o baka, ayaw niyang i-invest, baka malugi, wala siyang maibalik sa master. This is the lesson for that one. Dito, the master resembles God. We are the servants. And not only we, but the servants that is meant in there are the husbands. Okay? Husbands. Kasi yung wives, ang tawag sa kanila dati, hindi talaga servants. Servants na, pero yung wife is maids. Husband, servants. Tayo yung nag-resemble ng servants dyan. So the bags of silver means that's the gift. That is the gift. That is the gift that God has given to us. Now ngayon, paano tayo maging accountable kay God? If you are not using the gift that God has given to you,
Mananagot ka? Mananagot tayo. Amen? Ito. Hindi naman silver yung binigay ni God sa inyo, di ba? Walang binigyan dito ng 5 silver, no? Wala. Wala pa. Pero yung binigay ni God sa inyo, ang gift na binigay ni God sa inyo is the power to love, the power to speak. You can speak and the power to evangelize. Paano yan ngayon? Pag binigyan kayo ng power na ganyan, tapos hindi nyo gagamitin. And husband, alam nyo ba kung saan magsisimula yan? Magamit nyo? Inside your family. Start on your family. Start evangelizing on your family. Nag-evangelize kayo sa labas. Evangelize ng evangelize. Yung pamilya niya, ayaw magpunta sa simbahan. Yung pamilya niya, hindi nga nagdarasal. Paano yan? So first, start on your family. And we are the leaders. The husband should lead that one. Amen? And, yes, through evangelizing families, no? Mag-evangelize kayo sa mga bata nyo. Makikita nyo yan. Yung mga bata nyo, for example, yung YFCs natin, nag-evangelize tayo dun sa bahay, nag-evangelize yung mga parents sa bahay. Ano yung mga ginagawa ng YFCs natin ngayon? Lahat ba ng YFCs natin dito, CFCs ba yung parents? Hindi. Hindi. Pero may mga YFC na pumasok nga, kahit na hindi CFC yung parents nila. Bakit? Na-evangelize ng mga YFCs natin. Na-evangelize sila. Tapos, yung pinakamaganda pa dyan, may mga parents na mga YFC na naging CFC dahil na-evangelize mismo ng anak nila. That's the power. Tanong, sino ba dito? Ito diretso to. Sino dito sa atin yung hands up yung sino sa atin dito yung na-evangelize nung maliit pa sila? Yung mga parents nila, religious, hands up. Don't be, sige, evangelize ka. Ikaw evangelize ka. Yung bang nagdadasal talaga yung mga parents? Tila. Sino ba dito sa atin ang hindi na-evangelize? Hindi na masyado na masama, pero sino ba dito na hindi lumaki na yung mga parents nila hindi masyado religious? Hands up. Yeah. But still, you are blessed. Every one of you is blessed. Evangelize or not, nandito tayo ngayon. Nandito tayo. Yeah, that's an additional there. God expects us to act, but He does not give us anything that we cannot do. So on that sentence in there, ang gusto ni Lord, yung sinabi ko nga kanina, natamaan yung last na servant. God expects us to do, to act, but He does not give us anything we can do. Pero pag takot ka, pag takot ka, kung hindi mo sinubukan, ayaw talaga. Hindi yan magugustuhan ng Lord. Brothers and sisters, sample lang as a CFC, YFC coordinators, we have an experience on that one. Kakashare ko lang kanina kay Brad Raymond. Dati, before we came back CFC, hindi namin ginamit yung binigay ni Lord sa amin. 20 years, wala kami, puro lakwatsa, lahat. Ngayon, nung umpisa na kaming bumabalik, active, pero yung hindi pa kami fully dedicated. May isang beses na yung isang brat natin dito,
Actually, he is in this room now. Sabi, household tayo. Sabi namin, bro, busy kami. Kasi, ganun. Yeah, alam naman lahat dito sino naghawak ng Filipino community. Kami lahat. Busy kami, bro. Sabi niya, sige, sis, Brad, move natin yung household natin. Ayaw, bro. Huwag mo kaming prusahin. Parang diniritso namin ganyan. Yung pride namin. Huwag mo kaming prusahin. Ayaw namin mag-yes. But when the time that we said that we will go back, fully dedicate ourselves, ewan ko kung ano yung talagang ibigay. Tingin natanggap namin. Say yes, brothers and sisters. Say yes. Yun. Pero pag hindi nyo kaya, pwede kayo mag-say yes. Anyway, pag sinabi sa iyo, bro, pwede ka bang maging household leader? Pag hindi nyo pa naisipan, pwede ka masabi, Brad, give me time. I will think of it. What you will do? Huwag kang mag-isip. Huwag kang mag-isip. Ask a sign. Lord, give us a sign kung okay ba to, kaya ba to. Because on our experience, wala namang wala kaming binitawan, wala kaming give up. Bitawan na namin yung posisyon na ganyan kasi busy na kami dito sa FC. Lahat nandyan pa rin. Pero, nag-yes kami sa lahat. Yung mga discernment ni Brad Mike, yung mga sinasabi ni Brad Mike, nila Tita Beth, ikaw yung ano, oo. Pero to tell you, honestly, hindi yan si Brad Mike nagsabi sa inyo. Si Lord yan. Anything that you cannot do. Diba sabi niyan? Hindi ka bibigyan ni Lord ng mga trabaho na hindi mo kakaya. So, ibig sabihin, pag diniscern ka ni Brad Mike, or diniscern ka ni sino dyan, Brad natin dyan, mag-ask ka ni Lord, give me a sign. Kasi si Lord yung sasagot sa inyo, hindi si Brad Mike. Hindi ako, hindi yung mga Brad natin dyan. Si Lord yun. Oh, yeah. God does not hold us accountable for things beyond our control. Now, what does the Bible say about husband's role? What are these areas of responsibility? It's the governance of people as a whole. So you will lead the group. You will govern the people as a whole. Leadership in worship. Not just a leadership in worship, leader in the front. Leadership in worship. Again, saan to magsimula? Sa bahay. Lead the family sa prayer. Providing protection does not mean siga ako, I will protect my family. But that means providing protection spiritually. Yes, of course, physically you will protect your family, but spiritually, protect them. May problema, pray. Walang problema, pray. Huwag naman kayo mag-pray na bigyan kayo ng problema, ha? And being head of the family. Antok na si, Yes, being a head of the family. Not only being the head of the family, what? Being a head of the family, ikaw yung boss, ikaw yung masusunod? No. That's why there is wife. Ano sabi ni Bro Raymond kanina? Pag mali yung, pag tama yung asawa, tama talaga sila. Pero pag mali yung asawa, tama pa rin sila. So, yan. Wives,
should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is the head of his wife, just as Christ is head of the church. He himself, the Savior of the body. As the church subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives even as Christ loved the church and handed himself over for her. Subordinate. What is subordinate? Team up. Team up. Support your husband. Mahirap din kami mag ano. Husbands, yes, mahirap kami mag-lead. Pag si Mrs. yung gusto talaga niya siya yung magli-lead. Well, it's okay, pero the respect in that one. Now we have to learn in here. Sa MER natin. Mga kapatid, this is our second MER. And believe me, whatever things that you have learned in here, apply it. Apply it. See to it. And then, contact nyo ako. Pag sabihin nyo sa akin, bro, it's working. Believe me, marami talagang lalo na pag mag-MER to kayo. Tsaka, lalo na bukas. What is the husband's responsibility in this area? Ayun na, palalim yung natin. Yan, darating tayo sa mga Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up to discipline and instruction that comes from the Lord. Pag, siyempre, hindi tayo magustuhan sa mga anak natin, palo, sigaw, you're provoking them. You're not like correcting them. No? But yung kasi sa atin iba, nadala pa yung mga natin mga bro, old school, mga sa Pilipinas, disiplina. Pero ngayon, mag-ingat din tayo kasi yung pag lumampas na sa mga disiplina ng ganyan, yung mga anak natin, pwede na silang magsumbong sa pulis. Pwede na silang magreklamo. Diba? Pwede na tayo makulong. So, but I wonder, if may argument kayo lalo sa mga anak mo, don't provoke them. Pray. Talk. Listen. We need to understand the more importance of the family and our responsibility to see to it that it is what God intends. Yes. Areas where the husband needs to actively lead in the family. Ha! Ito na. Ito na yung pinaka-brutal na lang. Wala. Ano lang. Ha? Hindi pa naman ito masyadong brutal. Pero, Brad, yung daanan dyan, Brad, baka matakbo si Mr. Brad, walang Brad. Kasi, dito na tayo Kasi, kaya kayo hiniwalay ni Brad Mike kasi may mga ganun-ganun dito eh. Ikaw kasi, ikaw yun. Ha? Wife, your area of responsibility to the wife. Amen, mga brothers? Okay po ba tayo dyan? Sige. Ha! Make sure that her basic personal needs are met. Ano ba yung basic personal needs? Ha? Kala mo wala yan dito? First, basic personal needs, time. Time. When you are at home, always have time. Yung time nyo, bigyan nyo, isalin nyo yung time nyo dyan
sa pag-pray. Morning when you wake up, you pray. You start with the day with a prayer. Sama yung wife mo. If tulog pa yung wife mo, i-pray over mo. Pag-alis mo. That will start your day. Pag uwi nyo sa bahay, pray. I've learned from Brother Jason, from his talk in Balcluta, 24 hours, isang buong araw. 15 minutes of prayer ang hiningi ni Lord sa inyo. 23 hours and 45 minutes sa inyo yan lahat. Mahirap ba yung 15 minutes? Hindi. May isa pa. Yung 15 minutes nyo, baka mahirapan kayo. Huwag yung 15 minutes, buong 15 minutes. 7 minutes? 7 minutes sa gabi, 7 minutes sa umaga. Trust me, mga kapatid. Pag nasanay kayo dyan, hindi nyo bantayan yung oras. Okay, continue with the basic needs. Lambing. Kilig. Find her weakness. Lambing. Dad, gawin niyo yan. Gawin niyo yan. Nagawa ko na ito eh. Pulang-pula yung mukha ni Mrs. eh. Dad, tikman mo ito oh, sarap. Laya mo yung mga barkada eh. Tikman mo ito, sarap Dad oh, tikman mo. Oo nga, sarap ano. Oh, pero mas masarap ka pa niyan. Mrs. na. Nag-glass si Mrs. Yun, weakness nila yun. Weakness ng mga Mrs. yun. Pag nilambing nyo, lalo na sa harap ng mga, hindi naman sa public, ano. Pag nilambing nyo sa harap ng mga friends nyo, o sa brothers and sisters nyo, huwag mo naman lambingin ng isang oras. Ligano yan. Minsan lang, ganun lang. Para, siyempre, makilig yan. Tsaka yung, kilig, di ba? Kilig. Kilig. Ba't nang tawa-tawa si Cecil? Sinong kilig sis? Sinong kilig sis? Noong February 14 sis, February 13, sinong nakilig? Siya? Magawa kayo, brothers, do, basic needs yan ang asawa nyo. Pakiligin nyo. Pakiligin nyo. Sabi niya sa 13, doon si Cecil, ganun pa pakilig eh. Sabi niya, ay, buti pa si yung anak ni si Cecil, nandun kasi sila sa bahay, may hawak, yung isa sa mga anak niya, may hawak na bulaklak sa loob ng sasakyan. Nag-usap kami sa labas, sabi niya, hey, buti pa si may flowers na hindi niya alam. Sabi ko, ang kulit. Binuksan ko yung likod ng pickup ko, sabi ko, kala mo, wala para sa'yo. Para bukas pa sana to eh. Binigay ko sa kanya, sa harap ng niya si Senso, kilig. Wag naman yung magbigay ka ng roses. Yung asawa ko, bigyan na, 10 years na yan nagbibigay ng roses sa akin. Tapos sila lang palagi. Binibigyan ng roses doon lang sa bahay. Doon sa post na lang sa Facebook. Pwede naman kung kayo lang, pero siguraduhin nyo na ma-feel ni Mrs. yung basic needs nila. Yung pakikiligin sila. No? One time, medyo nagtampo siya sa akin kasi panggabi siya. Nung 12 o'clock ng Valentine's, nung taon na yun, hindi ko siya binigyan ng flowers. Sabi niya, nagtampo siya kasi trabaho siya. Kinabukasan, pagpa-uwi niya ng bahay, pagbukas ng sasakyan niya, may roses na. Kasi dinaan ko yung flowers bago ako pumasok sa trabaho. Yun ang pagpapakilig. Yun ang pagpapakilig sa asawa. Kasi, pala ko hindi ako bibigyan. Meron din pala. Tapos, isa. Yeah. So, sa time yung pag-usapan natin, text her. Text her. Even though nasa trabaho kayo, pag busy kayo, kahit na wala kayong time na ganun,
Isang emoji lang ng kiss. Isang emoji lang ng heart. Pag may konting time kayo, text her, kamusta ka? How are you? How's work? And always end up with God bless. I get this one from Bro Dennis. And now, mga kapatid, sinubukan ko. Awkward namin, ano? God bless, God bless. I love you, God bless. Sinubukan ko. Isang linggo, straight. Pero kung i-review mo yung dati, minsan, nag-aaway sa text. Hindi na mag-aaway ngayon. Kasi, nasanay na. Araw-araw. Text na talaga. Hi ma, kumusta? Hi pa, kumusta yung trabaho mo? How are you? God bless. Ingat sa work. Pag ginawa niyo yan, hahanap-hanapin niyo yan. Araw-araw. That is one of the basic needs. Kahit wala kayo, pero may time kayo. May time kayo na magpa-feel sa asawa niyo. Yes, even though minsan tulog, nagtampuhan, trabaho yung isa, walang imik, walang Brothers, I'm not a perfect husband. I'm not a perfect person. I did my best. I tried my best na talagang ibaba ko yung pride ko. I'm trying to be calm. I'm trying to bring my family. Eh, yung nangyari is, may tampuan. Ma, kahit na masungit ka kanina, I still prayed for you. Always put God in the center. Para, kasi pag nandun yung si Lord, mawala yung lahat ng mga yung mga pinagawayan nyo. And this one is the very, very last one. Intercourse. Yun ang pinaka-basic. Oo. May mga bata dyan, pero that is the very basic needs. At least 3 times a day. Bakit mo pinalitan? 3 times a week? Day. Ano? 3 times a day. Dapat tinago ko to eh. Nakita niya kanina eh. Okay. Nakamali. Yes. Help her in her spiritual growth, spiritual life, prayer, also schedule. I will discuss this one later on as we go sa children's natin, okay? So that one, always schedule your prayer every day. Help her maintain a proper perspective of herself, for her family, and the couples for Christ. Yes, perspective. Help her being active. Her decisions. Respect it. Especially sa sarili niya. Saka when it's connected to family, to her in couples for Christ. Make sure you have an adequate communication. Sana yun. Adequate communication, sana yun. Kahit nawala kayo, kahit busy kayo, text, kayo. Tapos, wag yung akuin lahat ng problema nyo, brothers eh. Pag may problema kayo, have an adequate communication with your wife. And listen to your wife. Listen to your wife. Pag meron kang maobserbahan sa kanya, listen to your wife. Pag may problema siya, itong mga asawa kasi minsan, pag stress na yan, nagdadabog-dabog, mainit yung ulo. Pero, minsan pinapatulan natin. Pero do you have the time? Do you have the chance to ask them, bakit ka ganyan? Bakit, hindi ako ganun kalambing. Bakit ganyan? Yung mga problema mo, di ba?
Ano ba problema mo? Tayo nga, upo nga dito, usap na tayo. Bakit sungit mo? Ano problema? And then, time will come, let's see, will open up. Pero nagkamali ako dyan. Isang beses. 2 araw, grumpy. Sabi ko, hindi ka nga dito, usap nga tayo. Papunta na kami, patulog na kami. Punta ka tayo, usap tayo. Anong problema? Bakit ang ganyan? Bakit ako yung lagi inaaway mo? Sabi niya, di mo lang alam yung ano. Magsabi ka. Alam niyo kung anong mali ko? Yung oras, hindi ko tinignan, may pasok ko bukas eh. Nagsimula siyang magsabi sa akin, 11:30 ng gabi. May pasok ako. Sabi niya, kasi ganito. Adequate communication. Makinig ka. Kahit anong oras, asawa mo yan. Makinig ka sa kanya kasi napalabas yan ang problema niya. Marami pala siyang stress sa trabaho. Kaya, sige. Lahat ng pangalan ng mga trabaho niya, sinabi niya, wala akong naalala kahit isa. Sige, gusto ko nga yan. Tapos, yung pinakamasama pa, lumabas na yung mga medical terms niya. Hindi ko alam. Hindi, makikinig ako. That's my job as a husband. As a husband, trabaho natin yan. Pakinggan natin. 11:30, 12:30, 1 o'clock in the morning. May pasok ko 6 o'clock, bro. At last, sabi niya sa akin, ay, ikaw pa, kamusta ka? Sabi ko, ako naman. Inom lang muna ako ng tubig kasi 2 oras na ako nakinig sa kanya. Sa amin, sa trabaho namin, okay lang naman. Yung adequate communication. Hindi pa ako nakashare, may natulog na eh. 2 oras ako nakinig sa'yo, hindi ka makinig sa akin. Pero pakot yan. Okay lang yan. Make sure she has sufficient and good relationship with other persons, particularly with sisters in couples for Christ. Understand natin to. Dapat, brothers, natin sila. Hindi talaga natin na talagang magiging close. Lahat ng mga may iba tayong iba-iba tayong style, iba-iba natin yung mga ways natin. May mga sisters na iba yung hilig na may mga sisters. But make sure that there's no problem between them. It doesn't mean na talagang maging barkada lang, maging sisters na close talaga. But make sure there's no hatred, walang nag-aaway ng mga sisters, no? They'll be in good relationship with everyone, especially in CFC. Children. Ito, mga nanay, ito, mga bata, wala pa, malapit na. Pangalawa, lapit na rin. Wala na. Okay, children, let's talk about children. Take leadership and responsibility in teaching them about the Lord. Don't leave that sa school. Don't leave that one sa church. Huwag niyo ibigay yung responsibility sa church. Huwag niyo ibigay yung responsibility ng eskwelahan to teach your child about Lord. We should start it at home. Yung pag-pray nila, start, especially yung mga maliliit na mga bata. Most of us, nag-memorize ng prayer. Kaya minsan, yung prayer natin, memorize eh. Teach them slowly. And then one day, you will realize that your child is not only memorizing the prayer, but they are actually talking to God. Yun ang importante. As your child is talking to God, no? They tried now to talk to God by themselves. Pag nag-prayer session kayo,
Wag ikaw yung mag-lead. Yung father yung mag-lead. But don't lead the whole prayer. Don't just like, let's hold our hands and pray. And then ikaw na lahat. No. Give them the chance. I-round nyo yung prayer. Mag-speak sila. And by the time, mga ilang buwan na ginagawa nyo yan, makikita nyo yung mga anak nyo. Hindi na sila nag-pray ng nag-memorize o kaya makikita mo na nagbabasa o kaya smooth at tuloy-tuloy na yung prayers nila. Kasi they learn how to talk to God. And as they learn to talk to God, brothers and sisters, tayo rin parents, yung na-learn ko kay Father Freddy, kasi sabi ko sa kanya, sometimes, Father, I talk to God. Mag-pray ako, hindi ako na-memorize. I talk to God sa anong gusto kong sabihin sa kanya. Sabi ni Father Freddy, then why not one day try to learn not to talk to God? Not to talk to God? Yun ang sabi niya sa Father Freddy. Parang question mark sa akin, ano? Pero sabi niya, try one day not to talk to God. Try one day to listen to God. Ano yun? Listen to God. Huwag lang kayo yung palagi kayong nag-ask kay God. Ask kayo ng anong gusto nyo. But try to listen to God. Lord, talk to me. Anong gusto mo sa akin, Lord? Answer me. Anong gusto mo? Ha? So listen. Instead of talking, listen. And one day, if your child will grow up being evangelized by you, they will listen. They will listen. Huh? My kids are still young. They're very active in YFC. But sometimes, they will always tell me, yeah, I listen. One big experience. Na naiyak talaga ako. Papunta kami sa Live Love, Auckland. Nawala yung wallet ng anak kong babae. Sabi niya sa akin, nasira na yung mood. Papunta kami Auckland. Sira na yung mood. Wala. Sira na. Sabi ko, pray tayo. Punta kami Auckland. Nobody expected. Di na talaga kami expect na mabalik yung wallet niya. Kasi may cash dun eh. Malaking cash dun eh. Pang regalo lahat sa kanya. Nandun yung cash eh. Ayun, nagbalik na kami dito. Pinuntahan namin dun sa warehouse kasi doon daw kasi last niyang gamit. Wala talaga. Wala nagbalik. 1 week. Then may another Live Vlog. Alam niyo, Live Vlog, gumalaw talaga yung kalaban eh. Alam niya papunta kami dun eh. Sinira niya yung mood. Kinuha niya yung wallet na ako. Papunta kami Christchurch. Live Vlog pa rin. The next week, sa umaga sabi ko sa kanya, oh, 1 week na, hindi pa rin nabalik yung wallet mo, papunta tayo sa Live Vlog, wala ka pang gastos doon. Tinawanan ko siya, biniro ko. Alam niyo, sabi ng anak ko, sabi niya, it's alright, Dad. I did not lose hope. Until now, I'm still praying. I'm talking to God. Very deep. That Friday, sabi niya, very deep. Kinausap ko si Lord. Somebody will return my wallet. 6 o'clock yun. At 2 o'clock in the afternoon, I receive a text. Sabi niya, Dad, my wallet is here. How? Someone ring Mom. Binalik yung wallet ko doon sa warehouse. Yung taga-warehouse, wala siyang mahanap. Binanap niyo yung apelyido ko. Si Mami yung nakita niya sa Facebook, tinawagan niya. Anong tawag niya dyan, mga kapatid? God's manifestation. Kinausap niyo si Lord eh. Nabalik, 1 linggo. Lahat ng cash nandun. Walang kinuha, wala lahat. Sabi niya, see? Pagbalik ko, naiyak ako. Sabi ng anak ko, pagpasok sa pindahan. See? I talk to God. God listened to my prayer. Amen? So teach them. Take the leadership.
Take the leadership in training your sons and manly Christian character. If not, other forces will be under control well. No? So, yeah. Teach them the manly manners. You know, the praising and everything. Bring them to church. Be active in all CFC, YFC activities, or else baka madala sila sa iba. Hindi ibang religion, no? Ibang galawan yan sa labas. Take the leadership in disciplining your children. Yes, discipline your children. Don't hurt them. No, listen to them. The one way of disciplining them, telling them the right or wrong, but just help them pray. You don't need to really. It's not really a hard thing to discipline your children if they know how to pray. May takot sila sa Panginoon eh. God will hold us responsible. So kung hindi natin ginagawa to, yung gift natin to evangelize our own children, God will hold us responsible for that one. Family and home. Yes. Set the emotional thought home. Do not leave this to the wife. So mag-set tayo. Just cool down every time, brothers. Pag mainit yung ulo natin, iset pa rin natin yung sa bahay. Pag pasensya, problema sa trabaho, huwag na natin dalhin sa bahay para yung tone natin doon sa bahay is maging peaceful tayo. Oversee the family schedule. So, mga schedule dapat, alam nyo yung mga galawan ng mga anak nyo, every time. Kayo, mag-schedule kayo ng mga outings nyo. That is our one responsibility. Teach and lead the family to living in the covenant of CFC and its patterns in relationship. Of course, back to that again, be active in every CFC and YFC activities. Take charge of social situations. Be spiritual protector. Sabi ko yun kanina, no? Protector. Not only physical, spiritual. Prayer warrior. Every time. Since on our own, we will have a very hard time. The Lord has given various sources of support and strength for our task. The first support here is the Lord Himself. Kung may mga problema tayo, kung may mga ibinigay sa atin ng trabaho ni Lord na hindi natin kaya, huwag kayong mag-alala. Si Lord yung mag-support sa atin. Lord is always there. See? Ultimate source of strength is Lord. We can turn to Jesus. We can turn to Jesus anytime. Household head. Okay, Lord anoints His leaders. Yung sasabi ko na kanina, hindi si Brad Mike, hindi ako, hindi si Bro Jason, hindi sino yung mga Brad, but it is the Lord who anoints you. Kami lang ginamit. Siya lang ginamit na mag-anoint sa iyo, mag-ano sa iyo, pero that is actually the Lord. Turn to your household head or receive the elders if needed be. Kung kailangan yung kausap, mapunta kayo sa mga brothers nyo. Be faithful. Your weekly household meetings. Attend. No, it's alright. Mayroong iba, may mga busy sa trabaho. Pero if you have the time, don't ever skip it. Look for opportunities to be with your brothers and sisters of the regular safety activities. Like this. Christian marriage and family life is a great calling for us men. Yes, it's a challenge, no? A husband relates to his wife as Christ to His church. A father cares for his children as a priest ministers to the people of God. Yes. Let us be grateful for this privilege. Yes, we are privileged to be here. And therefore, my conclusion, I will leave you a verse from Ephesians 5 verse 23. For the husband is the head of his wife, as also Christ is the head of the church and the Savior of the body. Let me tell you, if you lead your family and your children as Jesus leads His church, they will love you and they will gladly follow you as their leader. And for this, may God be praised. Thank you, Brother Richard, for
empowering husbands to be more responsible and active in their household. So let us move on to the next speaker. She needs no introduction. She is the better half of Bro Richard. She is the head of the MER here today. May I call on Sis Lotsky Mordeno. Wait lang. Ayan, okay. Ayan. Hello, mga brothers and sisters. Gising pa ba kayo? Masyado mahina. Gising pa ba kayo? Ayan. God is good. Meron kape dyan. Kung gusto niyo magkape, kape lang kayo. Okay? Mamaya na yung bill. Okay, so ako po sa mga hindi po nakakilala, ako po Sis Lotsky. At ako po ang napaka-ganda joke, na asawa po ni Bro Richard. So, sisters, it's our time to shine. Oh, it's our time to shine kasi brothers yung kanina, husbands. So, ngayon naman, mga wives, di ba? Wives. Di ba? Yan, bawi tayo. May mga ano pa dun sa likod. Ayan, so ayan po yung aking mister na si Bro Richard. Kaka-discuss lang niya kanina ng Christian role of a Christian husband. So tayo naman ngayon the role of a Christian wife. So honestly mga brothers and sisters, nung binigay po sa akin tong talk na to, sabi ko, parang hindi ata ako karapat-dapat dito. Sa totoo lang, kasi parang di ba, parang meron tayong traditional description ng Christian wife. Kailangan yung mga medyo hinhin, medyo traditional, na nasa bahay lang, yes dear, ganyan. Hindi po ako yun. Pero tingnan natin, ano bang sabi ng Bible? Ano bang sabi ni Lord? So ayan po kami, wala po yung isa namin anak na si Kurt kasi nasa Christchurch siya. Kaya parating kami lang pong apat. Yung dalawang anak ko po, si Paula at si Sanjin, are active in YFC. So kami rin po yung YFC coordinators sa ngayon. And then, yun po yung mga pinagdaluhan na namin ng mga activities ng CFC. Ayan. So, punta na tayo agad sa topic. Role of a Christian wife. Role of women. So, secularists and feminists today, dito siguro ko titingin Sis, paano, Sis Nori? Diba, ito yung technician natin. Ito lang? Pwede na ito. Ganun. Oo na lang, kasi baka mahulog. Ayan, may interruption. Kasi may may kodigo ba? Diba? Kasi alam mo na, pag mga Biblia, kailangan talaga yan, tawag dyan, nagre-reflect tayo dyan. Tapos, you don't muck around. Kasi, galing yan sa Panginoon. So, secularists and feminists today reject the traditional understanding of the role of women. Kasi, diba, matagal na panahon ng ang ating society, talagang gusto nila equal rights of women and men. Diba? Matagal na. At saka yung mga makabagong panahon naman is nasabi na yung mga women, wife, hindi lang dapat nasa bahay. Dapat lumalabas tayo, dapat equal rights tayo. Kung anong nagagawa ng mga lalaki, nagagawa rin namin. Diba? May amen doon, no? Meron na agad resistance. Many people today no longer accept the traditional roles of women as wife and mother. So, sabi nila, may increasing acceptance tayo na ang mga women
are pursuing diverse career paths and roles beyond the domestic sphere. Hindi lang tayo nasa bahay. Kung kaya nilang mag-driver, mag-electrician, mag-plumber, kaya rin natin yon. So yun. Pero yun ba talaga ang sinasabi sa Bible? Yun ba talaga ang sinasabi ni Lord tungkol sa role natin as a Christian wife? Tingnan natin. We need to study and understand God's original purpose for a woman. Medyo mahaba to, pero ang gist nito is that Genesis 2:18-24, tayong wife, we as a Christian wife, are helpers to our husband, to our Christian husband. Na-emphasize ko yung word na Christian. Kasi po, tayo ay CFC. Tayo po ay lumaki at tayo po nabubuhay nang naayon sa mga paniniwala at mga learnings na natutunan natin sa kasimbahan. So, tayo po ay helper ng ating husband. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. Nasabi po ito kanina ni Bro Husband Richard, for the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church. He himself, the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Okay? So, kami po, ako po at saka si Bro Richard, ako po medyo po may kalakasan ng dating ko. Hindi dating. Ibig ko sabihin, medyo strong yung personality ko. Kahit nung medyo bata-bata pa kami, nung nag-boyfriend-girlfriend kami, medyo strong yung personality ko. Pero, nung pumasok na po kami sa CFC, kung medyo strong yung personality ko outside of the house, but pagdating talaga sa bahay, decision making, pagpapalaki ng pamilya, everything, boss ko po si Bro Richard. Yan, boss yan. Boss husband, ang tawag. Mahaba hair niya sa likod, oh. Boss yan, boss. So we are subordinate to our husband in everything. So dapat binibigyan natin yung role na yan sa ating mga husband because that's what the Bible is saying. Klaro-klaro sa Bible, ang daming passage sa Bible na sabi na we are subordinate to our husband. We were created, di ba? Galing sa tadyang ng Adan. Galing sa Bible yan. Ibig sabihin, helper tayo kasi nauna si Adan, di ba? So helper tayo. Mutual, ito na. Mutual subordination. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. To submit to one another is literally to align oneself below others in rank, to perceive ourselves as lesser in rank for the benefit of the others. So of course, lahat naman po ng marriage, lahat naman po ng relasyon, hindi po perfecto. Lalo tayo mga babae, di ba? Feeling natin lagi tayong tama. Always, di ba? Sabi mo yan, always. Lagi tayong tama. Pero isipin po natin, in the end, pag sinasabi natin sa ating husband, meron tayong suggestion, ideas, in the end, si boss husband pa rin. Dapat. Di ba? Ang huling desisyon. Tama ba, bro? Levi? Sana all. So, hindi totoo. Hindi pala totoo. Pero yun ang sabi ng Bible, hindi mo may aalis yan. Yan ang sabi ng Bible. Subordinate, helper, subordinate. Ay, dalawa na ba ito? Ay, bakit double siya? Ay, yan. Woman also has her God-given role in marriage. So aside sa helper, aside sa subordinate, ano pa? God's purpose in the woman's being a helpmate and subordinate is unity in marriage. Para may unity sa ating marriage, di ba? Paano kung dalawa, di ba? Puro boss. Hindi pwede yun. Di ba? Try nga natin. May activity ako. Pampagising sa inyo. Try nyo. Right? Yung sa right hand nyo. Ay, hindi, wag na lang. Mamaya na lang. Mali pala. Sorry. Erase. Mali yung activity ko. Mamaya pa pala yun. So, the woman as helpmate, pabalik-balik to. Bakit? Ayan na. What this brings about in our relationships within the family is a helpmate helps form the vision for family life. Tama nga naman kasi, di ba? Kung meron tayong CEO, meron naman tayong ano ba tayo, mga wife?
Sisters, ano tayo? OIC. No comment. Wala siguro. Ako financial manager. Ako 'yon. Pero siya ang CEO, di ba? Meron tayong vision. Ang vision natin parati is to bring the whole family to God. So si boss husband, masaya siya pag tawag siyang boss husband. Masaya siya. Siya yung nagli-lead sa vision. Tayo ang logistics, di ba? Tayo yun eh. Tayo yung ilaw ng tahanan eh. Tayo yung gumagawa lahat. Kasi di ba, ang babae, ibang mag-isip. Ano tayo, yung multitasking, di ba? Mahilig tayo doon. Yung malalaki, focus. Pag kinausap mo, habang sila nagda-drive, mawawala na, lumampas na. Hindi sila makafocus. By research, ito naman yun. Kasi lalaki talaga, focus lang. Tayo mga babae, kaya marami tayong mga pinagdadaanan na stress kasi multitasking tayo. Ganon tayo. So tayo yung nagdadala ng vision sa family life. Ayan. A helpmate helps carry out the vision with all her gifts, abilities, and creativity. So yan tayo na naman yan, di ba? Napaka-talented natin mga wife, sisters, di ba? With all our gifts natin, abilities. Like I said, kung sa business pa yan, kung sa company pa, logistics tayo yan, gumagawa tayo. Kasi, yung mga lalaki, in overall, yung brothers, nasa kanila yung pag-isip, ito idea natin, pero tayo ang nagpapagana at to make it all happen, according to God's plan, syempre. A helpmate helps her husband carry out his work and service. So, katulad ng sabi ko kanina, yun nga, yung husband na bakit parati siyang magat? Yung husband natin, they need our support kasi nga dapat there's always two to tango, di ba? Naniniwala ba kayo doon? There's always two to tango at kailangan talaga kung yung lalaki ang nag-iisip, tayo ang gumagawa. Pwede other way around, pwede rin. He is strengthened by the knowledge that his home front is secure. So tayo, bahay tayo. Although hindi na nga ngayon yan, in the modern times, lumalabas ng mga babae ngayon, ng mga wife ngayon, hindi lang sa bahay, lumalabas din tayo. But, it's still expected na tayong mga sister wife, we are looking after managing our home. So, literally, so tayong naglilinis, diba? Naglilinis, nag-aalaga ng mga bata, nagluluto, kung ano-ano pa. Bakit may mga resistance naman sa likod? Bakit may ganyan? A helpmate helps raise the children. So, alam niyo, yung mga sino bang may mga malaking bata na dito? Fortunately, yun, tsaka yun. The rest, maliliit pa. So, isa na sa mga description naman ng pagiging successful na woman, hindi successful but fulfilled na woman, is yung napapalaki mo talaga yung mga anak nyo. Of course, with the leadership of your husband, napapalaki yung anak nyo na may takot sa Diyos and kindness to others. Yun talaga yung fulfillment natin bilang mga nanay. Lahat naman tayo may anak dito. Ay, mayroon pang upcoming. Yan. A helpmate helps maintain a wholesome home environment. So, wholesome. Ano ba yun? Alam niya, naiintindihan niyo na yun. Take note ha, wholesome. The wife is often heroic in quietly going the extra mile for her loved ones. Again, dahil nga tayo mga babae ay superheroines dito, lahat nagagawa natin. Hindi ko naman sinasabi na hindi nagagawa ng mga brother o husbands, pero ibig sabihin tayo ay may kakayahan kasi tayo na maging creative, mag-multitask at makaisip na kung ano-anong mga bagay. So, that's why the responsibility with us, diba? Kung paano natin ayusin ang pamumuhay ng ating pamilya. It is our responsibility, mga sisters. Alam kong malaki yan, pero kaya natin, diba? Nakapanganak nga tayo ng mga ilang anak. 3 sa amin kayo, isa-isa. Diba? Nakaya nga natin yon. So, yun ang expectation. Yun ang sabi ng Bible na ating dapat gawin. Now, what a helpmate is not. A
A helpmate is not a pastor for her husband. O, so intindihin na lang yun. Kasi, ano ba yun, pastor? Hindi, na-mention na yun ni Brother Ronel kanina about the pastoral team. Pero hindi po tayo pastor sa ating husband. Hindi tayo nag-preach sa ating husband. Hindi tayo ganon. We should not constantly watch out for and expose his faults. Ayan, minsan tayo pababae. Talak na talak. Di ba? Ako, kasama ko doon na. O, talak na talak. Pero, mga sisters, ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag niyo pong huwag niyo pong i-correct yung mga husband niyo, lalo pa ng mga tao. Bakit? Yung ego naman nila, yung pagkalalaki nila, yung machismo na tinatawag, syempre, natatapakan. So, kung meron kayong mga gustong sabihin o i-correct sa kanya, gawin nyo na kayong dalawa. Malay nyo, may mangyari pagkatapos, di ba? Hindi, yung kayo lang dalawa, huwag nyo siyang pinapahiya sa iba. Lalo yung magtatalak-talak kayo sa harapan ng iba, Huwag po talaga nyo gawin yon kasi nakakasakit po ng damdamin ng husband, ng boss husband yon. Okay? Kung meron kayong gustong sabihin nyo ng matiwasay, kausapin nyo ng matiwasay sa loob ng kwarto. Much better? Oo, di ba? So our husband has its own head and it is not us. So alam ko, tayo nga, dahil mga babae tayo, marami tayong mga creative ideas na ganyan-ganyan. Pero ang husband natin, may sarili din silang syempre. May sariling utak sila syempre, di ba? Sila kayo head ng family. So ibigay natin sa kanila yon, okay? Ibigay natin sa kanila yon na maglilin. Mag-suggest tayo, yes, why not? By all means. But ibigay natin sa family yon. Di ba, Papa Richard? Umuo ka. Oo. Yan. Kasi meron silang sariling desisyon, meron silang sariling paninindigan. Ibigay natin sa kanila yon. Minsan mahirap, alam ko, pero ibigay natin sa kanila yon. Gradually. Patiently trust in the Lord and in the people He uses, that He would move our husband on his spiritual life growth. Yun, lalo yun, importante yun kasi usually, di ba, tayong mababae, especially yung na-evangelize since young, tayo usually nag-bring sa ating husband to go back into his faith or to go to his faith to the Lord. Kasi anong nakaraang CLP, merong mga discussion groups doon na nagsasabi, na-share nila sa amin kasi na hirap daw sila na hindi i-force, pero encourage yung husband to come back into their faith. Hirap daw sila. Ano bang dapat natin gawin? Pray. Definitely. Pray. Alam natin, sabi natin, pray. 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 But, if you deeply, frequently, genuinely pray for your husband, mangyayari yon mga sisters. Maniwala kayo. Promise. A helpmate is not her husband's enemy. Hirap naman yata paniwalaan to, sister, no? Hindi enemy? Oo, siguro. O alam ko, syempre, hindi naman mawawala sa pag-aasawa, sa relasyon, sa buhay pag-asawa. Meron talaga argumento yan. Syempre. Because you're two different individuals. You're two unique individuals brought into one. Syempre, may mga argumento kayo. But, huwag mong isipin na kapag ang asawa mo, ang boss husband mo, iiba ang paninindigan or ideas galing sa iyo, against sa iyo, ibig sabihin kaaway mo na siya. Hindi. Magkaiba lang kayo ng mga prinsipyo siguro, but you can always talk it out. You can always meet halfway. Of course, putting God in the middle and pray for it. Diba? Kasi hindi mo siya kaaway. Dapat nga partner in crime. Partner forever. Our husband-wife Our husband-wife relationship is not a tug of war. We are a team together. So yun, tinaw niya, ina-emphasize talaga dito, pabalik-balik na talaga yung partnership, yung team talaga together. Pabalik-balik yun. Siyempre, sino ba sa inyo ang sporty dito at has been in a team? O sige, wala.
Okay, wala. Hindi. Kung kapag kayo kung naging naka-experience kayo to be in a team, di ba kapag nasa, for example, sports team kayo, hindi naman always smooth lahat, di ba? Hindi kayo parating panalo sa games, ganyan-ganyan. But then, you still work it out. And you do. You still work it out. Kasi ganun talaga mag-asawa. Always, di ba? You work out on everything. Kasi nga team nga kayo, di ba? A helpmate is not a coach. Aba, kakasabi ko lang ng team, hindi na pala coach, ay mali na naman tayo. Hindi pala coach. Ay. So, hindi tayo, kundi, ibig lang naman sabihin nito po, yun nga, hindi tayo nagdidikta. Kasi nga, helpmate nga tayo, di ba? Iba kasi yung suggestion sa nagdidikta. Di ba? Makarelate ka ba, sis? Okay. Sino pa makarelate dyan? Pupunta ko kayo kasi natutulog na kayo. Makarelate ba, sis? Oh, may ganyan-ganyan, oh. So, hindi tayo coach, hindi tayo nagsasabi sa kanya anong dapat niyang gawin. Rather, nagsasuggest tayo kung anong dapat nating gawin. Di ba? Dapat nating gawin, nating dalawa. We defer to our husband's headship, but only as a figurehead. So you have to allow your husband to truly lead, even when he commits mistakes. So yun, lahat naman tayo nagkakamali. Dahil tao po lang tayo, hindi po tayo perfecto. Di ba? Kung ang husband natin ay nagkamali sa kanyang desisyon, huwag mo natin sabihin na, yan sabi ko sa iyo eh. Sabi ko na sa hindi kasi nakinig sa akin eh. Ayun ang sabi ko talaga sa kanya. Sabi ko sa iyo eh, nakakainis eh. Pwede naman gano'n, pero ibig sabihin, let's work it out. Next time, ano ba dapat natin gawin? Gano'n. You still let him lead, of course. Kasi babalik-balik niyan sa Bible, he is the head of the family. He's the lead. He should lead the family. Kung magkamali siya, okay. Next time, gawin natin paraan. We have to learn from that mistake. We move on. Diba? Amen. Ayan. So, living out the wife's role effectively. Spiritual life. Spiritual life. So, sabi ko nga kanina, sa introduction, sabi ko, parang hindi naman ata ako karapat-dapat dito naman. Pero alam ko naman, kasi ako, evangelist din ako, at a very young age, I had a very religious family. Background ko yung nanay, tatay ko, puro talaga napaka-religious. Yung talagang, ang tawag yun? Sagrado Katoliko. Ganon. Oh, ha? Kandado? Ay, sarado. Okay. Sarado Katoliko. So, so dapat nagagaling din sa atin yun, sister wife. Kailangan, sige nga, turuan nyo nga ako. Kasi, kasi nakikinig. Oo, sa buong utak daw niya, sabi niya. Yun nga, spiritual life. Dapat nililid ng husband yon, boss husband. Tapos tayo, we pray with him, we lead with him, in partnership with him. To live a life, a spiritual marriage, and spiritual family. Okay? Madali lang sabihin, pero hindi ganun kadali yun gawin. Hindi madaling gawin yun. Especially pag may mga husband natin naglalaklakan dyan ng mga inuman halos every Friday, ganyan-ganyan. Yung iba dyan may mga bisyo. Pagkatingin dyan, iba dyan may mga bisyo. Diba? Hindi madali yun. But lahat naman tayo, ang tawag dyan, habang may buhay talaga, may pag-asa naman. May pag-asa. We always have to pray for that, for our husband, and lead a spiritual life. Ay, hindi na naman. So pray and intercede for your husband. Katulad ng sabi kanina ni Boss Richard kanina. Sabi niya, lately lang to, siguro 2-3 years ago lang namin sinimulan to na yung mag-pray talaga. We make it a habit in the morning to pray. Kahit 10 minutes lang, kahit 5 minutes. In the morning before we go to work, and at night time before we sleep. O before kung ano man. Ito naman tayo eh. Diba? We make it a habit. Tapos syempre, iba rin yung family prayer time. Kasi, bakit mga sister? If you start and end with the prayer,
You will really experience the difference in your family life. I promise you that. I promise you that. Bakit? Kasi, before ka maggawa na kahit anong endeavors mo sa araw-araw, if you start with a prayer, kasi tingnan mo, mag-ask ka agad ng guidance and blessing kang Lord at the start, before you do anything else, before you even get out of the bed. Di ba ang ganda sa feeling nun? Masaya yung feeling mo. Tapos itry nyo. Di ba magaan? Kahit may mga problema sa halimbawa sa trabaho or kahit any endeavors in your daily life, magiging magaan siya. Hindi kami sinasabi na wala na kayo magiging problema dahil hindi naman totoo yun. Parang hindi naman kapanipaniwala yun. Pero you will feel that it will become lighter. It will become lighter. And eventually, you will find a solution to whatever problem you may have in a day. Totoo yan. Pray for the household head of your husband. So, syempre, kapag nag-pray na kayo, pinipray nyo rin na kung sino man yung nililid niya outside of your family, outside of your relationship, will also be blessed and will also be led to a spiritual life. So, katulad na halimbawa, we are looking after the OYFC. So, we always include that in our prayers. Kasi you don't only pray for yourself, syempre. You also pray for others that you're leading. Ayan, ito na tayo. Practical life. Make sure that his personal needs are cared for. Aba, mention na kanina, bro, husband, halika nga. Lumabas kasi siya. Bro, boss husband, dito ka. Makinig ka. Make sure that his personal needs are cared for. Basic needs, personal needs, pareho lang yan. Na-mention niya kanina. Ano bang mga personal needs? See to it that environment of your home serves Him. So, isa na yung sa mga responsibilidad natin. Halimbawa, physically, kailangan naman, huwag naman yung grabe ng kagulo ng bahay naman natin. Kasi I don't know with you, pero mga brothers and sisters, pero ako, hindi rin ako maka-work kapag sobrang gulo ng environment ko. Di ba? Parang mahirap yun. So, syempre, yung husband natin, at tayo rin, kapag galing sa work, pagod. Pagdating sa work, tinan mo, mga gulo-gulo ng buhay. O, di ba? Parang, lalo nakakadagdag sa gulo ng utak at damdamin. So, tayo, kailangan naman natin i-make sure na kahit pa paano, tawag dyan, matiwasay yung ating bahay. Di ba? Matiwasay para naman maganda rin yung pagdating ng husband natin, matiwasay din. Di ba? Para kahit pa paano, kahit pagod sa work, pagdating mo, pag nandyan ka na, sister wife, ready, hindi ready. tawag dyan, approach him, halimbawa, approach him with a smile. O, may mga resistance naman tayo, mga kapatid. Ayan. See to, ayun, tapos na tayo dyan. So, sa practical, see to it that the environment of home serves him. Be available to him sexually and know what his needs are. Eto, meron ako maganda dito. Alam niyo ba, mga kapatid, yung sabi ni Bro Richard kanina, so ano nga ba, kasi nandito to sa toko, so kailangan kong itakol. So sabi nila, ilang beses nga ba dapat nag-make love ang mag-asawa? Alam niyo ba? 3 times a day daw, sabi niyo. Alam niyo? Hindi mo alam. Hindi rin alam. Scientific studies show that ideally, it should be 3 times a week. But, may but, meron pang lusot yung iba. But, tawag dyan, it depends on the basic needs, but basically, it should be once a week. Diba? So, regardless of the frequency, mga kapatid, alam naman natin na ang mga lalaki, natural sa kanila yan, naghahanap sila ng laman. Kung anong pinagsasabi ko? Naghahanap talaga sila ng mga bagay na yan dahil basic sa kanila po yun. Alam ko po mga sister, minsan sasabi niyo, nakakapagod na. Ganyan. Alam niyo, may tuturo ko sa inyo. Talagang may tuturo eh.
Excited talaga si Sis Jocelyn eh. Pag mga ganito ng topic, excited siya. Hindi nga, totoo, may tutulong ko sa inyo. Paano ba tayo nakaka-point sa ating mga brother husband, sa ating mga husband? May mga points yan, akala niyo wala. May points yan. 10 points. 10 points. Kung nag-aya si husband, at tayo ay kahit parang ano lang tayo dyan, pang lag tayo, pang patay dyan, okay lang, basta umuo tayo, 10 points yun. 10 points. Di ba? 10 points. Kahit parang tayo patay dyan, basta oo lang, sige, okay. Oh, 10 points. Paano tayo maka 50 points? Paano? May nakakaalam? Wag na. Ayoko pumunta kasi si Merlita. Ayoko. Paano tayo maka 50 points? Kapag nag-aya si husband at tayo ay performance level, 50 points. Yan. Oo, totoo yan. O, hindi ako gumagawa ng storya. Nabasa ko to sa med chorba. O, basta med something. Scientifically proven to. 50 points yun. Hindi, kapag performance level. Kapag umuo at performance level ang wife, 50 points. O, pag lumaban, tama na. Yan. Ngayon, ito ang tanong ko. Gusto niyo ba tanong sa akin kung paano makakakuha ng 100 points? Paano? Dali, tanong mo. Paano? Okay. Paano makakakuha ng 100 points? Kapag si husband ay tulog sa kalagitnaan ng gabi, attack! 100 points. O, diba? May ganon. Hindi nga, yung totoo, dapat talaga be available tayo kasi basic needs po yun ng ating husband. Aba, may mga nagaganunan na. Ano ba yan, Sis Jessa? Aba, may plano na siya. Attack daw, attack. Ay, nako. May mga masamang plano na agad, oh. Yan. Bro. Ngayon lang kasi nalaman na basic. Ngayon lang, oh. Kaya, plano na agad. Totoo nga naman. Oo nga naman, hindi natin alam yan, pero totoo yan. Kasi pangangailangan yan, basic yan. Katulad ng basic na pangangailangan natin sa air at sa tubig. Yun ang pangangailangan ng malalaki. Okay? So, ibigay natin. Kahit pagod tayo, okay. O, ganyan. Just remember yung mga point system na sinabi ko, mga sister. Okay? I-apply nyo yan. And you will never go wrong. May ganyan. In actions. O, diba? Attack lagi. O, diba? Express love, honor, and respect. Yan, importante yan. Love, paano nyo ba nabibigay ang love nyo? May mga sinasabi yung love language, di ba? Kung narinig nyo naman ngayon. So, tao dyan, ang pangalan mo? Bro Richard. Sa asawa ko, love language na yung ang tawag dyan, touch. Touch yung love language na. Kasi gusto niya yung kadol-kadol, mga ganyan-ganyan. Na syempre, hindi mo agad malalaman yan eh. Sa simula na inyong relasyon ng marriage, huwag kang sumasali. Ako nagtotok eh. Hindi mo talaga agad-agad malalaman yan sa simula na inyong marriage life, of course. Malalaman mo yan as the years go on. Diba na, ito palang gusto ng asawa ko. Ito palang gusto ng husband ko, ng boss husband ko. So, you will try, of course, to give that. Diba? Pray natin yan. Love, honor, and respect. Yan, napaka-importante yan. Kasi minsan, sabi ni bro husband kanina, pinapakilig tayo. Tayo, ano man gagawin natin? Wala lang, ganon? Siya hindi naman. So, kailangan din respect. At saka honor your husband. Lalo pa, kapag may nagawa siyang maganda. Diba? So, kahit nga gawin natin public. It's better kung gawin natin public. Itong husband ko, ganito. Yan, maganda yan sa kanilang, nagbuboost sa kanilang confidence at sa kanilang, role as a husband. Raise your children to also love, honor, and respect their father. Yan. Ito ay share ko lang ng konti. Siguro sa mga doon na nakakaalam, pinagpapawisan ako naman. Doon sa mga nakakaalam at nakakilala sa amin na matagal na, si Bro Richard po ay may napaka-interesting na background kasi nga medyo swahil siya nung mga panahon, yung bata-bata siya. Di ba? Medyo swahil siya. But, in our entire married life, never ko po na sinabi sa mga anak ko na not to love their dad, their father, not to respect their father. Never.
Kahit dun sa mga panahon na talagang pinakamadilim na panahon na aming pagsasama. Kasi alam niyo naman po naman, si Richard noon, Bro Richard, naging, alam niyo na, lahat-lahat ng mga bisyo, nasa kanya lahat. O diba? Pero never ko pong tawag dyan, sinabi sa mga anak ko, to hate your dad. Never. Kasi nga, you should never do that kasi you are one family. So, halimbawa, kung sinabi mo ito, i-hate nyo yung father nyo, sino bang mama na, di ba, ikaw? So, kayong dalawang gumawa sa kanila, di ba? So, it's a whole family. So, wag nating gagawin yun kasi dapat nga ini-instill natin sa mga anak na respetuhin ang kanilang daddy, ang kanilang father. No matter what. Di ba? Amen. Ayan, nakaka-relate si Sis Nori. Alam na alam ni Sis Nori yan. Speech patterns. Yan. Be a source of blessing and kindness. Blessing and kindness, oo. Yan, kapag, alam niyo na yan. So, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Yan, importante po talaga yan, yung kahit konting words of encouragement, masabi natin sa ating husband, especially kapag tayo, alam naman natin, busy tayo sa buong buhay natin, sa mga, okay, 10 minutes na lang daw, sa mga buhay natin, medyo busy tayo, minsan nakakaligtaan na natin, kausapin ng mga husband natin, nakakaligtaan natin na sabihan sila na, oh, you did a very good job. So yun, act of kindness, you should start with your partner, start with your husband, you know? Speak gently with love. Ayan. Kahit na galit ka na, speak gently with love. Try at least. Kasi, di ba, doon sa tone, sa mag-asawa kasi, doon nagsisimula yan eh, di ba? Pag ang tone, hindi maganda, doon ang simula ng lahat-lahat. Di ba? Gera na agad. Pag sinimula mo yan, ganyan-ganyan, wala na, buong araw na, sira na. So, pag sinimula mo yan ng, love, ganyan-ganyan, o yan, nagaganyan naman si Ate Jessa, Sis Jessa. Pag sinimula mo yan ng ganyan, buong araw magiging maganda. Put aside critical speech and sharp remarks. Ayan, wag nating parating gawin. Paminsan-minsan siguro, once a month. Wag natin parating gawin kasi nakakasakit ng damdamin yan. Hindi na naman sa husband, sa kahit sino, di ba? It is God's way for us to experience the blessings of marriage and family life. It probably will be a struggle for us, but it can happen as we foster an environment of mutual trust, honor, and respect for one another in the Lord. So a woman who ministers blessing and not a curse, healing instead of hurt, building up and not destruction, life and not death. Let us always look to and rely on the power of the Holy Spirit to enable us to become holy women of God. Yan, klaro-klaro yan. Meron po akong konting prayer dito po for the husband and the wife. Pwede po natin basahin? We will. Okay, so I will ask all of you, please, to hold your hands. Ayan. Hold your hands. Hold your hands. Huwag matigas ulo. Joke lang. Hold your hands. Ayan. So, this is a Bro Richard. We will lead this prayer for the husband and wife. Yes, let's put ourselves in the presence of our Lord. This is a prayer for husband and wife. Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, I said, till death do us part. I want to mean it with all my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else and bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her and will bring the glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Help me submit to him as I submit to you, my life. Amen. And for this,
May God be praised. Father, Son, and Holy Spirit. Amen.